Kayo naghahanap daw ng gamot, wala kayong mahanap, hanap kayo ng bubuyog. Sakit naman ang gamot na ito. Alamin natin kung anong magandang dulot ng bubuyog sa kalusugan ng tao. Kasama natin si Fatima Altayeb sa ating Health News, Fita. Yes, ka-partner, alam mo ba na ang kamandag ng bubuyog o ang bee venom ay posible palang makatulong sa pagbuo ng bagong gamot laban sa ilang uri ng cancer. Oh, pinakikinggan ko pala yung bubuyog, kinikilabutan ako, partner. Kasi nanghahabol yan, di ba? Totoo, tsaka masakit talaga kapag naano ka na Na-sting niya. Uy, naranasan ko yan eh. Ang sakit talaga niya, partner. Tsaka ang tagal bago mawala, Tagal no? bago mawala. Alam mo yung kahit siguro anong hinhin mo or anong macho mo, sisigaw ka sa sobrang sakit. Pero wag ka mag-alala, Ate Cheska, hindi naman natin kailangan magpatusok, Okay. 'di ba? Para maano yung gamot na to. Eto muna, paliwanag ng mga mananaliksik mula sa Harry Perkins Institute of Medical Research at University of Western Australia, isa sa pangunahing sangkap ng bee venom ay melittin. Ito ang peptide na malaki ang ambag doon sa pananakit at pamamaga na nararamdaman natin kapag tayo ay natusok ng bubuyog. Okay. Pero yung tusok na yun pala, partner, may magandang dulot. Dahil base sa mga laboratory studies, natuklasan ng mga mananaliksik na ang melittin ay may kakayahang butasin ang panlabas na membrane ng ilang cancer cells. Okay. Dahil dito, ka-partner, namamatay ang cancer cells at pinipigilan pa ang replication pathway nito sa loob lamang ng 60 minutes. So, para isang oras na, partner. Isang oras, partner, napapatay niya na yung mga cancer cells at yung replication pathways nito. Ayon sa ilang pag-aaral, nakatutulong din ang bee venom para pigilan ang paglaki ng tumor at pigilan ang pagkalat sa ilang kaso ng breast cancer. At helpful din ito, Ate Cheska, para sa mga nagpapagamot na gamit yung mga chemotherapy. Nakakita rin sila ng magandang epekto dito. Pero wait, hindi po tayo Magpapatusok. Oo. Hindi tayo kinakagat, ha? Kasi baka feeling natin, Kinakagat. kinagat ka ng bubuyog. Hindi ho, natusok tayo ng bubuyog. Yes, hindi po tayo magpapatusok dahil itong pag-aaral na to, Ate Cheska, di naman sila nagtusok-tusok ng mga animals. Ang ginawa nila ay sa mga petri dish o yung tinatawag natin na Sa laboratory nila ginawa. yes, laboratory Okay. pa lang po. Kung saan pinasok nila ang ilang cancer cells at ang bee venom. Kung saan nakita nila na may kakayahan nga ito butasin yung mga cancer cells. I-volunteer ko na sana si Edmar, hindi pala human testing. Hindi pa po. Paalala ng mga doktor, hindi pa aprobado ang gamot sa cancer, ang bee venom. Hindi rin ito dapat subukan gamitin bilang alternatibong lunas dahil maaari itong magdulot ng mga allergic reaction, Yun, di oo. ba? Tsaka maaari din po kapag tayo ay allergic nga sa bee venom, partner, nako, Mamamaga ka, partner, di ba? At delikado po ito sa ating buhay. Paalala na ito ay nasa animal studies phase pa lamang. Pero magandang balita yan, partner, kasi kung bee venom yung pagkukunan ng gamot, edi marami. Medyo marami-rami. Marami-rami. Diba? Oo. So, para katulad sa ahas, partner, di ba, may nakukuha silang venom doon na nagiging gamot din. Sa Sa kagat- ilang mga sakit, di ba? Oo, di ba? So, sana nga maging maganda development yan, partner. Yes. Para sa usapang kalusugan, nakasama niyo po Fatima Altayeb. Radyo natin nationwide.